Maganda at mapagpalang araw, DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Sa ating bansa, sa Pilipinas, walang parusang kamatayan. Pero sa ibang mga bansa ay mayroon ito. Isa nga sa mga bansang legal ang capital punishment o death penalty ay ang Amerika. At ilan nga sa mga states na ito o lungsod ay may kakaibang custom o nakasanayan na gawin bago isagawa ang isang pagbitay sa isang kriminal. Ang mga nahatulan ng bitay ay pinagbibigyan na makakain ng kanilang last meal na naaayon sa kanilang kagustuhan. Ang mga convicted na kriminal ay binibigyan ng pagkakataon na mamili ng kahit anong pagkain at inumin na kanilang gusto basta posible o kaya kayang ibigay ng kulungan bago nga sila bitayin. At para sa ating storya ngayon, kilalanin natin ang ilang mga kriminal na may kakaibang last meal request o hiling na pagkain bago sila masentensyahan. Victor Harry Fugger. Taong 1963, ang 28 years old na si Victor Harry Fugger ay sinentensyahan ng bitay sa pamamagitan ng pagbikti dahil sa salang kidnap at murder. At para sa kanyang huling meal request, isa lang ang kanyang hiling na pagkain. Ito ay isang perasong olive lamang. Matapos ang kanyang pagbitay, ang olive ay nakita sa damit ni Victor. Pinaniniwalaan na sinadya ni Victor na malibing kasama ang olive dahil nais niyang umusbong sa kanyang puntod ang isang olive tree na nagsisimbolo ng kapayapaan. Para nga sa isang kriminal, tila nakakapukaw ng damdamin ang ginawa na ito ni Victor. Gerald Lee Mitchell. Si Gerald Lee Mitchell naman ay mas matamis ang hiling na huling pagkain kumpara kay Victor Fugger pero sobrang kakaiba nito. Habang hinihintay ni Gerald na lumipas ang oras bago ang kanyang huling sandali, iisa lang ang nasa isip niyang pagkain. Ito ay isang plastic na assorted candy na Jolly Ranchers ang tatak. Naubos agad ni Gerald ang plastic ng candy at mukhang sinadya nga na maging matamis ang kanyang huling hininga. Lawrence Russell Brewer. Kung ang iba ay pinag-iisipang mabuti ang kanilang last meal, meron namang iba na tila spoiled o sinasamantala ang pagkakataon na ito. At ganito nga ang ginawa ng convicted killer at white supremacist na si Lawrence Russell na nagpiesta bago mabitay ng taong 2011. Ang mga hiniling ni Lawrence na huling kakainin ay ang mga sumusunod. 2 fried chicken steaks, isang triple bacon cheeseburger, cheese omelette na may beef na maraming sangkap, 3 fajitas, party size na meat pizza, isang bowl ng pritong okra, kalahating kilong barbecue, kalahating loaf ng white bread, palaman na peanut butter fudge at isang pint ng ice cream. Ang kanyang inumin o panulak ay 3 can naman ng root beer. Pero tila may kakaibang plano si Lawrence at malaki ang kanyang galit. Dahil nang dumating ang malapiestang pagkain na kanyang ni-request, hindi niya ito tinanggap at kinain. At ang dahilan niya, siya ay busog na daw. Galit na galit naman ang senator na si John Whitmer sa ginawa ni Lawrence, kaya naman gumawa siya ng batas na bawal o wala ng last meal request para sa mga kriminal na bibitayin. John Wayne Gacy. Ang isa pang kriminal na sinulit ng gusto ang last meal request ay ang notorious na serial killer na si John Wayne o mas kilala bilang Killer Clown Pogo. Para sa kanyang last supper, umorder si John ng 100 nilasing na hipon, isang bucket ng original recipe KFC, French fries at kalahating kilo ng strawberry. Bago kasi maging kriminal at mabitay si John, siya ay nagtrabaho sa 3 branch ng KFC bilang supervisor. Kaya naman hindi niya pinalagpas ang huling pagkakataon na makain ang paborito niyang finger-licking good na KFC. John Spenkellig. Para naman sa ibang mga convicted, hindi mahalaga ang pagkain. Kaya naman ang manginginom na si John ay tumanggi sa kahit anong pagkain at ang kanyang request lamang ay isang baso ng whiskey na Jack Daniels. Pinagbigyan ang kanyang request at binigyan siya ng alak at nakipag-inuman si John sa kanyang prison guard.
Pero matapos bitayin at mamatay ni John, ang state ng Florida ay ipinagbawal na ang anumang klase ng alak sa last meal request. Eileen Wuornos. Si Eileen ay nag-request din ng inumin bago ang kanyang huling hininga ng taong 2002. Pero imbis na alak, ang request ni Eileen ay isang tasa ng black coffee. Tila ipinapahiwatig ni Eileen na bago siya mamatay ay kailangang makapagkape muna siya ng umaga. Ngunit ayon mismo kay Eileen, hindi siya mamamatay. Pagkatapos daw niyang bitayin ay mabubuhay siyang muli at kasama pa daw niya si Jesus. Mabuti na lamang at hanggang ngayon ay hindi pa din nagkakatotoo ang huling sinabi ni Eileen na siya ay mabubuhay muli. Ricky Ray Rector. Si Ricky Ray Rector ay mukhang parehas din ang inisip tulad ng kay Eileen. Ang hiling ni Ricky bago siya bitayin ay steak, fried chicken at cherry Kool-Aid. Ang dessert o panghimagas naman ni Ricky ay isang slice ng pecan pie. Pero matapos kumain ay hindi ginalaw ni Ricky ang kanyang dessert. Nang siya ay tinanong bakit hindi niya kinain ang pecan pie, ang sagot lang ni Ricky ay itatabi niya ito para mamaya na lang daw niya kakainin pagkatapos niyang mabitay. Tila nagbibiro lamang si Ricky nang sinabi niya ito. Pero ayon sa iba, tila inalay niya ang mga pagkain na ito bago siya bitayin. Timothy McVeigh. Mukhang nakakagulat ang last meal request ng matinding serial killer na si Timothy McVeigh. Ang tanging gusto lang ni Timothy bago siya bitayin ay 2 bowl ng mint chocolate chip ice cream. Pero hindi na naging malinaw kung ang isang bowl ng mint chocolate ay tunaw na dahil tila ininom lang ito ni Timothy na parang isang shake. Pero para sa isang tao na pumatay ng 168 na inosenteng tao, masyadong mabait ang batas para bigyan pa siya ng ice cream bilang last meal request. David Leon Woods. Isang convicted murderer si David Leon at nakulong siya ng 22 years bago bitayin ng May 4, 2007 sa Indiana. Nang dumating nga ang kanyang huling araw, simple lang ang hiling ni David para sa huli niyang kakainin. Isang regular pizza at birthday cake na kakainin niya kasama ang kanyang pamilya. Napag-alaman nga kalauna na yon ang naging kahilingan ni David dahil 3 buwan matapos niyang bitayin ay birthday pala ni David. Thomas J. Grasso. Si Thomas J. Grasso ay isa yata sa mga hindi nag-iisip. Taong 1995, ang kanyang request na pagkain ay 2 dosenang steamed clams, kalahating dosenang barbecue ribs, Burger King double cheeseburger, 2 baso ng strawberry milkshake at 1 lata ng instant spaghetti. Nang dumating ang pagkain ni Thomas, walang instant na spaghetti at ang ibinigay sa kanya ay lutong spaghetti at meatballs. Hindi niya mapatawad ang warden at nagreklamo siya na dapat daw ibalita sa media na hindi niya nakuha ang kanyang last meal request. Stephen Wayne Anderson. Hindi lang si Thomas ang humiling na kakaibang pagkain sa kanilang last meal. Si Stephen Wayne Anderson ay isang malupit na kriminal pero may isang kakaiba sa kanyang mga piniling pagkain bago siya bitayin sa California ng taong 2002. Ang 40 years old na kriminal ay humiling ng 2 grilled cheese sandwich, cottage cheese, corn soup, peach pie, chocolate ice cream at higit sa lahat, isang malaking pinggan ng labanos. Peter J. Minell. Taong 2004, ang convicted killer na si Peter J. Minell na yata ang isa sa may pinakamalaking order bago siya bitayin. Si Peter ay umamin sa kanyang krimen at sinabi nga niya na handa siyang harapin ang anumang parusa sa kanya. Pero bago nga ang tinakdang araw ay sinulit niya ng sobra ang kanyang last meal. Humiling si Peter ng 20 beef tacos, 20 enchiladas, 2 double cheeseburger, malaking pizza, fried chicken at spaghetti. Para naman sa dessert, umorder si Peter ng chocolate cake, vanilla cake, cookies and cream na ice cream, caramel pecan fudge ice cream at fruit cake. At ang kanyang panulak naman ay tig-1 litrong Coke, Pepsi, root beer at orange juice. Tila gusto yata ni Peter na mamatay sa empacho kaysa sa mabitay. Velma Barfield. Si Velma Barfield ay isa sa mga iilan lang na babae na nahatulan ng death penalty sa Amerika. At siya ang kauna-unahang binitay sa pamamagitan ng lethal injection ng taong 1982. Si Velma daw ay takot sa Diyos at madasalin.
Kung iisipin, karapat-dapat bigyan ng last meal ang isang dipotong Kristiyano ng tsaa, slice ng cake o scones. Pero ang hiniling ni Velma ay isang pack ng chichirya na cheese doodles at Coke in can. Parang hindi nga daw ito tugma sa pagkatao ni Velma dahil kung iisipin mo, 6 na tao pala ang pinatay niya at nararapat lamang na chichirya ang kanyang hilingin. Robert Alton Harris. Kapag o-order ng huling pagkain bago mapitay, importante na masulit ito at kompleto dapat. At ganito nga ang ginawa mismo ni Robert Alton Harris ng taong 1992. Umorder siya ng 21-piece bucket ng KFC, 2 large ng Domino's Pizza, 6 na Pepsi in can, ice cream, at isang pack ng jelly bean para sa dessert. Sinamahan din niya ito ng Yosing Camel ang brand. Pero mas naalala si Robert sa kanyang mga huling binitawang salita. At ito ay, hari man o street sweeper, pero sa uli, ang lahat ay makikita si kamatayan. Ronnie Lee Gardner. Mapapansin nga na karamihan sa mga bibidayin ay pinag-iisipang mabuti ang kanilang last meal para masulit ito. At ito nga ang ginawa ni Ronnie Lee Gardner matapos niyang humiling ng isang steak, buntot ng lobster, apple pie, vanilla ice cream at 7-Up. At habang kumakain nga siya, hiniling din niya na mapanood ang Lord of the Rings trilogy. Kagulat-gulat naman na pinayagan si Ronnie sa kanyang huling request. Ang Lord of the Rings trilogy ay lagpas 11 oras na pelikula, kaya naman pinaniniwalaan na ang last meal ni Ronnie Lee pinakamahaba sa buong mundo. Philip Workman. Gusto ni Philip Workman na maging makabuluhan ang kanyang last meal request. Kaya naman ang hiling ni Philip ay isang large vegetarian pizza pero hindi para sa kanya. Ang pagkain ay dapat mabigay daw sa mga random homeless person. Hindi naman pumayag ang mga opisyal ng preso kaya naman nagpa siya si Philip na hindi kumain. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nang bitayin si Philip ng May 9, 2007, ang mga homeless shelters sa Tennessee ay nakatanggap ng maraming vegetarian pizza mula sa donasyon ng iba't ibang tao sa Amerika. Para sa isang tao na nakapatay ng pulis, masasabi na kahit papano ay may nagawa si Philip bago siya mamatay. Angel Nevas Diaz. Kung si Philip Workman ay hindi kumain para gumawa ng mabuti, ito namang si Angel Nieves Diaz ay tumanggi sa last meal request bago siya bitayin. Binigyan lamang siya ng pagkain na laging hinahanda sa mga preso. At sa araw ng kanyang bitay, ang ulam mula sa kantin na shredded turkey, cheese, rice, beans, tortilla shells, apple crisp at ice cream ang ibinigay kay Angel. Pero kahit na ito ay tinanggihang kainin ni Angel. At ang mga huling salita nga na binitiwan ni Angel ay hindi daw makatarungan ang death penalty. Sa halip na hustisya nga, ito daw ay paghihiganti at isang kaduwagan na batas ng tao. Oba Chandler. Taong 2011, si Oba Chandler ay humiling ng huling pagkain niya. 2 salami sandwiches na nasa puting tinapay na may palaman ng mustard at peanut butter. Sinamahan din niya ito ng grape jelly sandwich. At ang hinili niyang panulak ay iced tea at kape. Puro tinapay na malambot ang pagkain ni Oba, taliwas sa kanyang napakatigas na criminal record na kung saan pinatay niya ang kanyang 3 mag-iina. At taong 2014, 3 taon matapos niyang mamatay at bitayin, napag-alaman na mayroon pang isang ginahasa at pinatay na babae si Oba. Robert Dale Conklin. Isa na nga siguro si Robert Dale na may mamahaling taste sa pagkain. Ang kanyang last meal request ay isang filet mignon wrapped in bacon, deveined shrimp sautéed in garlic butter with lemon, baked potato with sour cream, chives, real bacon bits, corn on the cob, asparagus with hollandaise sauce, French bread with butter, goat cheese, cantaloupe, vanilla bean ice cream at iced tea. Tila napakasosyal at demure si Robert dahil sa kanyang mga hililing na pagkain. Taliwas sa kanyang ginawang krimen kung saan pinatay at sinapchap niya ang kanyang boyfriend. James Edward Smith. Isa na nga siguro ang kriminal na si James Edward Smith na may pinakakakaibang hiling na last meal sa kasaysayan.
Taong 1990, ang tanging hiling lang na pagkain ni James ay isang tumpok na lupa. Oo, tama, soil o lupa ang gustong kainin ni James bago siya bitayin. Pero ayon sa mga eksperto, sinadya ni James ito dahil ang lupa na gusto niya ay isang klase ng lupa na ginagamit sa voodoo ritual o kulam. Tinangka marahil ni James na may gawing kakaibang kababalaghan bago ito mabitay. Pero syempre, hindi pinagbigyan ang hiling na ito ni James dahil hindi naman pagkain ang nasabing lupa. Sa halip, ang ibinigay sa kanya ay isang tasa ng yogurt. Kung kayo ang nasa kalagayan ng mga taong nabanggit, ano ang inyong magiging last meal request at bakit? Sa mga ating nabanggit na tao at kriminal, sino sa tingin nyo ang may pinakakakaibang hiling? Mayroon ka bang alam mga kwento o dagdag kaalaman na gusto mong i-share sa iba nating mga manonood? I-comment mo lang ang mga topic na gusto mong ating talakayin sa ating channel. Huwag ding kalimutang i-subscribe, i-follow at i-share ang ating mga contents araw-araw. Mangyari lamang pong i-follow nyo din ang Manila Boy Wonder Philippines at DJ Sean Crime Stories. Marami pong salamat sa inyong suporta. God bless everyone!